Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa San Isidro, Parañaque, dito sa branch ni Rusi. At kasama natin ngayon si Rusi 400i, isang big bike classic na motor. Magustuhan mo kaya? Ano naman kaya ang meron sa kanya? I-check na natin yung kanyang specs and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. Meron siyang two available color. Yung isa yung kulay gray at yung pinakabago ngayon na nandito sa ating harapan, yung kulay matte black. Dito nga tayo sa kanyang front wheel guys, naka-wire spoke na siya, classic na classic. May combination siya ng kulay itim na rim. Ang size naman nung kanyang gulong napakataba din, 120/70 by 17. Of course, yung 17 na size, maraming mga available na design para dito sa motor na to. Pero ang nakakabit dito, pang highway siya. At yung kanya namang brand, Timson. Sa stopping power naman niya dito sa kanyang harapan, naka-disc brake na siya. Single disc brake lang siya, pero ang maganda dito, naka-ABS na or naka-anti-lock braking system na siya. May 2-piston caliper. Tapos yung lapad ng kanyang disc ay 3.5. Mag-expect ka talaga ng malakas na stopping power. Kung pupuntahan naman natin tong kanyang fender, plastic lang siya. Pero overall naman, bagay pa rin sa kanya yung kanyang fender. Mababa lang din dito sa likod at may wire holder na siya dito para hindi basta-basta sasagi yung wire dito sa kanyang fender. At makikita rin natin dito sa kanyang suspension, meron din siyang reflector dito. Nagre-reflect yung ilaw natin sa kanya. At itong kulay ng kanyang suspension, silver siya, pero para sa akin siguro mas bagay yung kulay gold sa kanya. Yung suspension naman niya naka-upside down fork and maganda yan kasi yung pressure kapag natatagtag nasa baba, wala dun sa kanyang handlebar. Dito naman tayo sa kanyang headlight, makikita natin ito yung napakaagaw pansin sa kanya. Head turner, napakaganda nung kanyang LED. May daytime running light na siya. LED na rin, signal light LED pati dun sa kanyang likuran. At ito yung kakaiba, may letter X yung design nung kanyang headlight. Tapos dito sa kanyang pinakagitna, naka-projector light siya. Dito naman sa kanyang pinakataas, meron rin siyang wind visor na maliit lang din. Itong kanyang visor, naka-smoke black siya. Ito palang kanyang suspension dito sa harapan, adjustable na rin. Ito pwedeng i-adjust, allen lang, tapos dito rin sa kanyang taas. Kung medyo mataas pa siya para sa inyo, pwede nyong babaan. Dito naman katabi ng kanyang radiator, nakapwesto yung maliit niyang busina. Mas maganda sana kung binigyan ni Rusi ito ng medyo mas malaking busina. Parang ito lang yung busina na nakakabit dun sa kanilang macho na 125 saka 150cc. Ito naman yung radiator niya, napakalapad nito pag makikita mo siya in actual. And ito, hindi ito yung lalagyanan ng kanyang coolant. Kasi ito, water-cooled tong motor na to. Kaya dito sa pinakamababa, ito yung lalagyan mo ng tubig. Ang isa naman sa nagustuhan natin dito sa motor na to, hindi siya tad-tad ng Rusi na decals, no? Makikita mo lang na Rusi na decals dito, yung nandito sa kanyang tangke, saka yung nandito sa kanyang crankcase cover. Dito naman tayo sa kanyang handlebar. Sa may bandang left niya, basic lang din ang makikita natin dito. Wala siyang control sa kanyang panel gauge. Ang makikita natin dito, yung kanyang passing light, yung kanyang dimmer, high and low. And nandito rin yung kanyang hazard, may built-in hazard na pala siya. Yung kanyang turning lights button. At dito sa pinakababa, yung kanyang busina. Mahaba rin tong kanyang rubber dito and makapit din sa kamay. At yung pinaka-tip niya, bakal siya. Isa naman sa nagustuhan ko dito, nakabend yung kanyang handlebar, which is mas malapit sa driver, hindi siya nakakangalay. Sa tingin ko lang, hindi siya nakakangalay pag ida-drive mo. Dito naman, meron siyang naka-engrave dito na Rusi. Dito sa kanyang meter panel, makikita natin yung semi-digital analog panel gauge. Makikita natin dito yung kanyang RPM, turning lights indicator, check engine, fuel indicator, kung naka-neutral siya, at yung kanyang ABS, saka high beam indicator. At nandito rin, meron din siyang mode dito. And kung maglo-long ride ka, okay na rin to kasi meron din siyang charging port. Dito sa kanyang ignition, hindi pa siya naka-smart key, naka-mechanical pa siya. Buttons naman natin dito sa kanyang right, yung kanyang kill switch, yung kanyang headlight, at saka yung kanyang starting system, which is naka-push button only. Ito naman kanyang lever, kulay itim na rin, magkabilaan. Pati dito sa brake niya dito sa harapan, napakalambot to. And then meron din siyang adjuster. Ito naman yung lalagyanan ng kanyang brake fluid. Dito naman tayo sa kanyang tangke, napakaganda rin nung pagkaka-finish niya.
Yung kulay niya classic na classic. And then makikita rin natin dito may naka-embossed na Rusi at yung kanyang tank capacity meron siyang 19 liters. Tank capacity ibig sabihin napakalayo na nung mababiyahe mo bago ka pa mag-gas ulit. And then yung kanyang fuel consumption nasa 3.38 liters per 100 kilometers or nasa 30 kilometers per liter. Matipid na rin to for a 400cc. Dito naman tayo sa kanyang makina. Ang engine type nito, double cylinder 4-stroke, water cooled at saka may 6-gear transmission na siya. Maganda dito, double cylinder, tunog big bike na din. Pero mas malakas si Cyclone 400S, yung na-vlog na natin dati, na parang touring bike naman. Tapos ang pinaka-displacement nito is 378cc. Pero ito na ay considered as 400cc dun sa kanyang papel. Expressway legal na din. Yung kanyang max horsepower 27 kW at 9,000 RPM. Mas malakas si 400S kesa dito kay 400i. Yung kanyang max torque naman is 33 Nm at 6,500 RPM. Isa nga rin sa nagpaganda dito sa motor na to, dalawa yung kanyang pipe magkabilaan. Titanium look na rin siya. Ayan o, napakaganda rin. Kailangan mo lang siyang alagaan kung gusto mong tumagal yung ganyang look niya. Dito naman sa kanyang fairings, may 400i na nakalagay dito and then may Cyclone na kulay red. Ang di ko lang nagustuhan dun sa kabila, kasi dito sa kabila, yung susian niya para sa kanyang upuan, para mabaklas mo yung kanyang fairings na kasagabal dun sa dikas niya na 400i. Yung overall na kulay ng kanyang makina, kulay black and then may Rusi dito. Dito naman sa kabila, kulay itim din. Tapos ito yung kambyada niya. Tapos yung kanyang side stand, napaka-cute lang din, maliit lang siya. Yung tapakan naman ng pillion at saka anong driver, rubber na din. Lesser vibration siya, mas maganda. Pag nasa top speed ka, hindi mo masyadong ramdam yung vibration. Makikita rin natin dito sa kanyang pipe, meron nga siyang heat guard pero napakaliit lang din. Tapos ito 400cc, siguradong napakainit ng kanyang tambucho, kaya mag-ingat na lang o kaya pwede namang bumili ng aftermarket. Dito naman tayo sa kanya swing arm. Makikita natin dito matte black din yung pagkaka-finish and then mataba rin siya. At saka meron din siyang chain cover na putol siya dito, tapos may continuation siya dito na nakasama dito sa kanyang matte guard. Tapos yung mga wires niya for the ABS sensor niya, dito na rin nila dinaan. Tapos nandito sa labas yung lalagyan ng brake fluid niya dito sa likod. Dito naman naka-ABS pa rin yung stopping power niya dito. Tapos naka-inverted na single piston caliper and then single disc. Ito naman kanyang suspension, makikita natin dito kulay itim dito, no. Nag-add ng beauty sa overall look niya. Tapos dito sa pinakataas parang may baso siya. Classic na classic. Tapos makikita rin natin dito adjustable din yung kanyang rear suspension. Ito naman yung itsura ng kanyang mudguard sa kanyang likod. And then makikita rin natin dito sa kanyang gulong sa likod, napakataba rin. Meron siyang size na 150/70 by 17. Ito naman yung itsura niya dito sa kanyang likod. Maliliit lang din yung kanyang stoplight at saka yung kanyang signal lights. Dito sa baba may reflector siya dyan, tapos may plate lamp din siya. Meron naman tong seat height na 770mm. Sa tingin ko, kayang-kaya natin tong sakyan. Check nga natin yung posture natin. Sa height nating 5'6", comfortable naman kaya tayo dito sa motor na to. May kabigatan tong motor na to, 184 kilograms. Pero pag sinasakyan mo siya, hindi siya ganun kabigat. Kasi mababa lang siya. Dalawang paa natin natatouch yung ground, which is very good lalo na pag nasa traffic ka, kayang-kaya mo siyang i-balance. SRP naman guys, 270,000 pesos. Tapos kung gusto nyo po ng installment, i-paste ko na lang dyan sa screen yung kanyang installment. Kumusta naman sa inyo si Cyclone 400i? Comment your thoughts down below. Kung gusto nyo makita, itong unit na to, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address at yung kanilang FB page. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!